Noel POV. Shit, kanina pa ako nakatingin sa documents na hawak ko. Pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin masimulang basahin. Kahit anong gawin ko ay walang pumapasok sa aking utak. Habang nakaupo ako sa swivel chair ay pikit mata ako nakatingala at sinasabunutan ng aking buhok. Melanie, can you please get the hell out of my mind? Will you? Napakasimple lang naman itong proyektong binabasa ko, pero hirap na hirap akong intindihin ito dahil ang aking isip ay patuloy na lumilipad pabalik kay Melanie. Tuwing sinusubukan ko mag-concentrate sa trabaho, bigla na lang siyang sumasagi sa isipan ko. Sa tuwing magbabasa ako ng isang dokumento, parang nakikita kong itsura niya kanina habang nakikinig sa mga sinasabi kong hindi kaaya-aya. Manhid lang ang hindi masasaktan sa mga binitawan kong salita. Ngunit lahat ng yun ay sinadya ko upang marinig niya. Nais kong isipin niya na matagal na ako naka-move on sa kanya at kahit hindi ako yung tangang naghintay ng 6 na taon, sa babaeng ni hindi naman pala ako hinintay. Nasobrahan ba yung mga sinabi ko sa kanya kanina? Shit, why do I even give a crap? It's not worth wasting my thoughts on her. Isang tawag sa telepono ang nagpagising sa aking magulong pag-iisip. Sir, papunta na daw si Sir Jose ang iba pang board member sa restaurant na pinareserve niya. Ani Miss Abalos. Okay, tell him I'm on my way. Tumayo ako't lumabas ng opisina upang makaalis na and to meet the board of members. Ipapakilala daw ako ni Tito Jose as co-owner of Luz Bimin Properties. Mabuti na rin ito nang malibang naman ang utak ko kesa mag-isip ng mga walang kwentang bagay. Habang papalabas ako ay natanaw ko kaagad si Melanie na galing sa loob ng restroom. Hindi pa rin siya nagbabago. Ganitong-ganito pa rin siya kagaya ng mga college pa lang kami. Nagugunaw ng mundo, hindi pa rin siya napapansin. Ni hindi man lang niya napansin na kasalubong niya ako, kaya hindi rin niya alam na nakatitig ako sa kanya. Nahuli kong pasimple niyang pagpahid sa kanyang mata at nang nasa tapat ko na siya ay kitang-kita kong pamumula ng mga mata nito. Shit, bakit kailangan ko pa itong makita? No, not again. Don't. Saway ko sa aking sarili. Pinalalambot na naman niya ang aking puso. Kailangan kong isaksak sa kokote ko na kapareho lang ito ng nararamdaman ko dati kay Laika. Nanghihinayang lang ako sa pinagsamahan namin ni Melanie at hindi ito pagmamahal. Tuloy-tuloy akong lumabas at nag-drive upang tagpuin si Tito Jose. Right after I got there, he immediately introduced me to the board members. It was just a casual dinner, not a business affair. Naramdaman ko ang mahinang tapik ni Tito Jose sa aking balikat. Yes, Tito, napaigtad ako nang lingunin ko siya. Sabi ko, kung magtatagal ka dito sa Quezon, anito na parang kanina pa yata nagtatanong. Oh, pinag-aaralan ko palang Tito ang pasikot-sikot ng management. Then, babalik na ako ng Manila. Siguro silipin ng kumpanya. Tugon ko habang pinapaliwanag ang aking iba pang mga plano. Mukhang malalim ang iniisip mo Puna niya, mabilis akong umiling. May iniisip lang akong issue tungkol sa Manila office dito. Tanggi ko dahil ang totoo ay hindi mawala-wala sa utak ko si Melanie. Rojas, yun pa rin ang apelyidong gamit niya at tuluyan ng kanina pang gumugulo sa aking isipan. Single pa rin siya according sa record niya sa kumpanya. Ibig sabihin hindi sila kasal? Pwedeng-pwede pang agawin. Shit, what the heck am I thinking? Napailing ako at napahilot ng aking batok. Akala ko pa naman ay makakatulong ang pakikipagkita sa ibang tao para mawala ang gumugulo sa isip ko. Hanggang sa makabalik ako sa hotel na tinutuluyan ko, ay mukha pa rin ni Melanie ang nakikita ko. Pagkapasok ko sa loob at saka ko nilabas ang frustration ko. Ah! Malakas akong sumigaw na makapasok ako sa aking tinutuluyan. Melanie, lubayan mo na ako! Kahit gabi na ay nagtungo ako sa gym na nasa loob ng hotel. Akala ko'y makakatulong ang pag-workout upang makalimot. Pawis na ako at lahat ay si Melanie pa rin ang tumatakbo sa isipan ko. Bumalik ako sa aking kwarto at dire-diretso ako sa shower. Bigla akong naalala nung kami pa ni Melanie. Lagi kaming sabay mag-shower at hindi kami lumalabas ng banyo nang walang nangyayari sa amin. Napakaganda ng hubog ng katawan ni Melanie at sariwa pa rin sa isipan ko ang bawat kurba ng katawan nito. Kaya walang araw na hindi ko siya ginagalaw. We were very young, wild and crazy about each other and loving every moment we spent getting intimate. Namalayan ko na lang na nilalaro ko ng aking pagkalalaki habang katalik si Melanie sa aking isipan.
Sinasariwa ang mainit na sandaling pinagsaluhan naming dalawa noon. Marahan kong hinagod ang aking sandata hanggang sa bumilis ng kilos ko. Parang naririnig ko pa ang boses ni Melanie na inuungol ang aking pangalan habang pinaliligaya ko siya. Melanie, daing ko nang maramdaman kong malapit na ako sa kasukdulan at hindi nagtagal ay narating ko na nga ang rurok ng ligaya. I love you, Melanie. Usal ko habang habol ko pa ang aking hininga at saka itinuli ang pag-shower. Pabagsak akong humiga sa aking kama pagkatapos kong lumabas sa banyo. I still love you, babe. Pag-amin ko sa aking sarili. Good morning, sir. Bati sa akin ni Miss Vangie Ignacio, ang supervisor ni Melanie. Good morning. Tipid kong sagot dahil abala ko sa pagbabasa ng mga emails. Ito na po yung listahan ng mga empleyadong high school graduate. Nandyan na rin po yung performance record nila. Anit at nilapag ang file sa table ko. Don't worry about it. Forget what I said about yesterday. Sad ko. Dalala ng emotion ko kaya ako nasabi yon at nagkataong nasa harap ko pa si Melanie kahapon. Although, nasaktan ako sa nalaman ko kahapon, wala akong balak na tanggalin sila sa trabaho. Lalo na't nagtatrabaho naman ng mga to ng maayos. Kung paano ko pakitunguhan mo lang ngayon si Melanie, saka ko na lang po problemahin. Hindi rin magtatagal, ibabalik na ako ng Manila upang magsimula nang wala na siya sa aking mga plano. Aminado kong mahal na mahal ko pa rin siya. Kahit na may iba na ito, hanggang sa nakaraan na lang talaga sigurong kapalaran naming dalawa. But she'll forever be the most beautiful memory I've ever had. Oo nga't sumama siya sa iba pero kasalanan ko rin naman kung bakit siya nawala. So ito na nga sigurong karma ko dahil sinaktan ko siya. Yung sakit na naramdaman ko kahapon nang malaman ko may anak na siya sa iba ay saka ko lang tuluyang na-realize kung gaano talaga kasakit ang naramdaman niya nung piliin ko si Laika kaysa sa kanya. Kahapon ay halos masira ang ulo ko at kung ano-anong kabaliwan ng aking nagawa to the point na pinagsalitaan ko pa siya ng masasakit. Kaya naman ngayon ay naunawaan ko na rin kung bakit nagawa ni Melanie na sumama sa kababata nito. Isa lang ang sigurado ako, mahirap questionin ang desisyon ng isang pusong nasasaktan. At wala akong karapatan na husgahan ang naging desisyon niya. Isa pa ay wala akong karapatang magalit dahil ako naman ang unang nanakit. I'm not firing anyone. Muli kong sabi kay Miss Ignacio, nakita ko napakamot na lang ito ng ulo. Sayang, narinig kong sinabi nito, kinuha kong isang file ng mga documents at binigay sa kanya. Ask Miss Rojas to make 5 copies of each. Wika ko't muling binalik sa computer ang aking atensyon. Ako na lang, sir. Wala na kasi si Melanie. Late na naman ba? Late na naman siguro dahil sa anak niya. May kirot ako naramdaman sa katotohanan ng may sariling buhay na ito't hindi na ako kasali. Nag-resign na po siya kahapon. Wait, what did you say? Tama bang narinig ko? Nag-resign po siya kahapon. Akala po kasi niya sisibakin siya sa trabaho. Kaya hindi daw po maganda sa record para sa resume kaya inunahan niya na po mag-resign. Paliwanag ni Mercy. Napahilamos ako ng aking mukha. Oh God, what on earth did I do? 6 years ko siyang hinanap ngunit unang-una kong ginawa ay saktan na naman siya. Masyado ko nagpadala sa aking emosyon kahapon. Sobra ako nasaktan sa nalaman ko. Hindi ko na nagawang mag-isip ng tuwid. Kanina pang nakaalis si Miss Ignacio pero hanggang ngayon ay nakatingin pa rin ako sa record ni Melanie. Hindi ako matahimik ngayon sa aking kinauupuan dahil sa balitang bumungad sa akin tungkol kay Melanie. Naging malupit ako sa kanya kahapon kaya nauwi ito sa pagre-resign. Tatakbo ka na naman ba, Melanie? Hindi ka pa rin nagbabago. Palagi ka na lang tumatakbo. Pareho lang tayo dahil kasalanan ko na naman. Kaya tayo nagkakaganito. Isa akong malaking tanga. Kanina pa ako hindi mapakali. Denial ko ang telepono upang tawagan si Miss Abalos. Sir, ganitong sinagot ang tawag ko. Pakitawagan mo si Miss Rojas. Pabalikin mo na siya sa trabaho. Wala akong balak na sisantihin siya. Pagbalik niya, pakibigyan siya ng 5 uniform. Hindi na rin niya kailangang bayaran yun. Okay po sir, thank you po. Ramdam kong tuwa sa boses ng aking sekretarya matapos niyang marinig ang sinabi ko. Hay, hindi na naman ako makapagtrabaho dahil nadagdagan na naman ang dahilan para isipin ko na naman siya. Melanie, bakit ba ayaw mong lubayan ang utak ko? Patahimikin mo na ako, parang awa mo na.
Siguro kailangan ko nang bumalik sa Manila. Mababaliw na talaga ako kapag hindi pa ako agad umalis sa lugar na ito. Wala na akong dahilan para manatili pa dito. Kung wala lang anak si Melanie sa lalaking yon, baka dinukot ko na siya. Ngunit hindi ko kayang alisin ang pamilya niya lalo na't napakabata pa na anak nito. Kung tutuusin nga ay dapat magpasalamat pa ako kay Albert dahil nung mga panahong umiiyak si Melanie ay siya itong nagpawi ng mga sakit na dinulot ko. They deserve to be happy. Lalo na si Melanie na ang tanging naging kasalanan lang ay nagmahal siya ng maling lalaki. At ako nga ang gagong yun. Siguro nga'y masaya na siya sa buhay niya ngayon. Kahit nahirap sila. Bakit ko pa ipagpipilitan ang sarili ko kung puro sakit lang naman ang idinudulot ko sa kanya? Bago ako bumalik ng Manila, ay itutuwid ko muna ang aking mga pagkakamali. Dahil sa simula't simula pa lang ay sa akin nagsimulang lahat ng ito at kasalanan ko namang lahat kung bakit kami nauwi sa ganitong sitwasyon. Pagbalik niya sa trabaho, ipopromote ko siya sa mas mataas na posisyon. Napakatalino niya at sayang naman kung mananatili lang siyang utusan sa kumpanya. It's the least I can do para sa babaeng mahal na mahal ko, ang isaayos ang buhay niya bago ko siya tuluyang pakawalan. Hindi ko mapigilang maiyak na naman habang iniisip na pakakawalan ko na siya. Kahit napakasakit ay kailangan kong tanggapin na hanggang dito na lang talaga kami. Mahal na mahal ko siya. At kung saan siya masaya, ay masaya na rin ako para sa kanya. Napakadaling sabihin pero napakasakit sa dibdib. Dinukot ko ang panyo sa aking bulsa upang tuyuin ang mga mata ko na kanina pang walang tigil sa pagluha. Pakiramdam ko hindi ako makakahinga sa opisina, kaya minabuti kong lumabas na muna upang bumalik sa hotel na tinutuluyan ko. Habang nagde-drive ay unti-unti nang nabubuong desisyon ko na kailangan ko na talagang bumalik na Manila dahil marami pa akong nakabiting trabaho na hindi ko maasikaso hanggat naririto ako ay hindi ako makakapag-isip ng tuwid. Bago yun, kailangan ko na munang dumaan kay Lola. Naalala ko rin na pasasalubungan ko pa ng fried chicken si Janry. Ngayon pa lang ay nakikinikinita ko na ang magiging reaksyon niya kapag nakita nitong pasalubong ko. Bigla ko napangiti ng maalala ang cute na batang yun. Simula pa kahapon ay ngayon na lang ulit ako napangiti. Dumaan ako sa isang fast food para bumili ng pangako kong fried chicken para kay January. Ipinarada ko na muna ang aking sasakyan sa tapat. Pagbaba ko ng sasakyan ay tanaw ko na kaagad ang loob ng fast food dahil yari ito sa wall glass at kitang-kita mula sa labas sa mga tao na nasa loob. Napakunot ang aking noon ng mahagip ng paningin kong isang pamilyar na muka ng isang lalaki. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Albert yun, ang kababata ni Melanie. Nabaling ang tingin ko sa babaeng kasama nito. Ibang babae yun at hindi si Melanie. Bigla akong kinutuban kaya nagmamadali ako naglakad at pumasok sa loob. Napahinto ako nang makapasok habang hindi nilulubayan ng aking mga mata ang dalawa. Nabaling ang tingin ko sa babaeng kasama nito. Malaki ang umbok nito sa tiyan at hindi maitatangging buntis ito. Inakbayan pa to ni Albert at hinalikan sa gilid ng ulo. Niloloko ng walang hiyang ito si Melanie. Nagdilim ang aking paningin at hindi ako nagdalawang isip na sugurin to. Naglalakad pa lang ako palapit ay nakita na kaagad ako ni Albert at nagsalubong pang aming mga mata. Agad ako nakalapit at kinwelyuhan siya. Mabilis ko siyang sinuntok sa muka, dahilan para mapaupo ito sa sahig. Napasigaw ang babaeng kasama nito at dinamayan si Albert. "Gago ka? Niloloko mo si Melanie? Hayop ka!" Galit na galit kong sabi. Nilapitan ko siya, ngunit mabilis niya akong hinilat gumanti ito ng suntok. Tinamaan niya ako sa muka, kaya ako naman ang napaupo sa sahig. Hindi pa ako nakakabawi, mabilis niya na naman akong kinwelyuhan. "Ikaw ang walang hiyang hayop ka. Pagkatapos mong buntisin ang kapatid ko, tinapon mo na lang siya na parang basura." Muli na naman niya akong sinuntok. Hindi ako nakailag dahil napatda ako sa narinig ko. Kapatid ni Albert si Melanie? Kapatid ni Albert si Melanie. Tumama na naman ang kamao ni Albert sa aking muka, ngunit parang wala akong nararamdamang sakit. "Albert, tama na!" Nag-aalalang sabi ng babaeng kasama nito. Kitang-kita kong galit sa mga mata ni Albert. "Napakatalino ng kapatid ko, pero sinira mo lang ang buhay niya. Hindi na siya nakapag-aral dahil kinailangan niyang tumayong ama't ina sa anak na pinabayaan mo." Umiiyak sa galit si Albert at nanginginig ang buong katawan. Kinwelyuhan niya ako at saka tinulak ng malakas, kaya napahiga ako sa sahig. Tumayo si Albert habang pinipigilan pa rin siya ng babae sa braso niya. "Albert, tara na!
Hayaan mo na siya. Patuloy na hinihila to ng kasama niya. Sandali lang to, Mila. Anito sa babae at muli akong hinarap na naglalagablab ang galit sa mga mata. Kailangan kong ipaintindi sa gagong yan ang katarantaduhang ginawa niya at kung paano niya iniwan sa ere ang kapatid ko. Habol ang hininga nito habang dinuduro ako. Ibinenta si Melanie ng tiyahin niya para ipakasal sa matandang pinagkakautangan nila. Tumakbo sa iyong kapatid ko dahil kailangan ka niya. Pero anong ginawa mo? Mas pinili mong habulin ang kababata mo. Umiiyak pa rin si Albert at nangangatal ang mga labi sa tindi ng galit. Ayoko nang makikita yung pagmumukha mo at huwag na huwag ka na ring lalapit sa kapatid ko kahit kailan. Patuloy ni Albert. Hindi na nga ito sumisigaw ngunit punong-puno ng galit ang bawat salitang binitawan nito. Punong-puno ng pagkamuhi ang mga mata na ibinato niya sa akin. Hinila siya ng babaeng kasama at tuluyan ng lumabas. Naiwan ako nakaupo sa sahig, tulala at hindi makapaniwala sa mga narinig. Ilang minuto na ang lumipas mula nang umalis sila, ngunit hindi ko pa rin magawang igalaw ang aking katawan upang tumayo. Animo isang napakalakas na bomba na sumabog sa harapan ko ang katotohanan na isiniwalat ni Albert at nagkalat sa bawat sulok ng aking isipan, ang bawat detalye ng sinabi nito. Ang buong paligid ko ay tila huminto at biglang naging tahimik habang pilit kong iniintindi at nilulunok ang bigat ng mga natuklasan. Sir, tumayo na ho kayo dyan, yung bibig niyo po punong-puno na ng dugo. Saka pa lang ako parang natauhan na marinig ko ang boses ng security guard na lumapit sa akin. Inalalayan pa niya akong tumayo dahil parang napakabigat ng katawan ko, hindi dahil iniinda ko ang suntok ni Albert sa akin, kundi dahil sa hindi pa rin ako makapaniwala sa mga narinig. Nang makatayo ako ay saka ko palang napansin na pinagtitinginan na pala ako ng mga tao. Wala akong pakialam sa paligid dahil ang nasa isip ko ngayon, ang mga salita ni Albert. Naglakad ako patungo sa aking sasakyan. Nalalasahan ko pang dugo na kumayat sa aking labi kaya pinunasan ko ang aking bibig gamit ang aking palad at tuloy-tuloy ako sa loob ng kotse. Halos paliparin ko ang aking sasakyan pabalik sa opisina. Gulat na gulat ang mga empleyado na nakasalubong ko nang makitang magulo ang aking suot at may dugo pa ako sa bibig. Wala akong oras para intindihin pang dugo at putok sa labi ko. Dahil may mas mahalagang bagay akong dapat puntahan. Mabilis ako naglakad upang magtungo sa loob ng aking opisina. Agad akong nagtungo sa aking table at kinuha ang employee record ni Melanie. Habang binabasa ko to kanina ay nakita ko nakarecord doon ang address niya. Pagkatapos kong makuha ang eksaktong address ay kagad din ako umalis upang puntahan ang tirahan nito. Pagdating ko sa eksaktong address ay tinungo ko kaagad ang pintuan ng tinutuluyan niya. Ngunit walang sumasagot kahit na ilang beses na akong kumakatok. Marahil ay wala pa siya. Bumalik ako sa aking sasakyan upang doon mag-abang. Nakikita kong kanyang tinutuluyan kung saan ako nakapwesto kaya pagdating ni Melanie ay makikita ko kaagad siya. Ibinagsak ko ang aking likod sa upuan at sinandal ang ulo ko. Hinayaan kong pumikit ang aking mga mata habang pinilit kong huminga ng malalim. Sinusubukang kalmahin ang kaguluhan sa aking isipan. Kanina'y para akong lutang nang magtungo sa opisina hanggang sa makarating dito. Ang tagal bago maproseso sa utak ko lahat ng mga sinabi ni Albert. Magkapatid sila. Napakatanga ko. Sa loob ng 6 na taon, hindi ko pinaniwalaan ang sinabi ng kanyang tiyahin dahil naniniwala akong mahal ako ni Melanie. Ngunit dahil lang sa isang maling impormasyon, ay binalot ng selos ang puso ko, tinapon ko ang 6 na taong pagtitiwala ko sa kanya. Sa isang iglap, panibagong kasalanan na naman ang nagawa ko sa inosenteng si Melanie. God, mapapatawad pa kaya niya ako? Ibinenta si Melanie ng tiyahin niya para ipakasal sa matandang pinagkakautangan nila. Tumakbo sa iyong kapatid ko dahil kailangan ka niya. Pero anong ginawa mo? Mas pinili mong habulin ang kababata mo. Parang echo na paulit-ulit kong naririnig ang mga sinabi ni Albert. Bigla akong naalalang pag-uusap namin ni Melanie noong makipaghiwalay ako sa kanya. Huwag ngayon, Noel. Kailangan kita ngayon. Kailangan din ako ni Laika ngayon. Sumikip ang aking dibdib na mapagtantong, mas matindi pa pala sa inaakala ko ang kasalanan na nagawa ko sa kanya. Tinalikuran ko siya ng panahong kailangan niya ako.
Napasubsob ako sa aking manibela. Napakasama ako. Walang kapatawaran ang nagawa ko kay Melanie. Napakatalino na kapatid ko pero sinira mo lang ang buhay niya. Hindi na siya nakapag-aral dahil kinailangan niyang tumayong ama't ina sa anak na pinabayaan mo. Umaalingaw-ngaw sa utak ko ang mga salitang yon at muli kong naalalang itsura ni Melanie kahapon. Kumakain siya sa mumurahing plastic container. Kanin, itlog at tuyo ang kinakain nito. Ganito bang buhay na pinili niya para sa lalaking pinili niya? So ang dating scholar ay taga-photocopy na lang ngayon at kontento na sa napakababang posisyon. Ganito ba niya kamahal ang lalaking yon para ipagpalit ang mga pangarap niya? All this time, ako ang gagong lalaking yon. Ang dahilan kung bakit siya nalugmok sa matinding kahirapan. Ako ang sumira sa mga pangarap niya habang tuloy-tuloy naman ang pag-asenso ng karir ko. Nasaktan man ako, hindi naman ako naghirap sa buhay, kagaya ng dinanas niya dahil sa paghihiwalay namin. Bagamat nagdulot na matinding sakit ang aming paghihiwalay, kailanman ay hindi ko dinanas ang hirap na kanyang pinagdaraanan, sanhi ng aking kasalanan. Habang napakaluho ng pamumuhay ko, naghihikaos naman sila ng aming anak. At kahapon, ako pa talaga itong may ganang magalit dahil inakala ko naka-move on na siya. Napakasakim ko para hangarin na sana hindi pa rin siya nakaka-move on sa akin. Ni hindi ko na magawang umiyak pa ngayon dahil kahit pagpatak ng luha ay wala kong karapatan. Sana ay hindi pa huli para itama kong aking pagkakamali. Matyaga ko naghintay para sa pagdating ni Melanie. Mahigit 1 oras na ako nag-aabang nang makita ko naglalakad siya. Bigla ako napakislot sa aking kinauupuan. Kumabog ang aking dibdib habang pinagmamasdan ko siyang naglalakad. Napakagat ako ng labi na makita kong parang pagod na pagod si Melanie at namumulang muka dahil sa init ng araw. Halata rin sa mukha nito ang matinding pag-aalala. Ramdam ko sa aking puso na akong may kagagawan ng kung anumang bumabagabag dito. Gustong-gusto kong tumakbo papalapit sa kanya upang ikulong siya sa aking mga braso at yakapin siya ng mahigpit. Hindi agad ako nakababa ng sasakyan dahil hindi ko alam kung paano ko siya harapin at baka mabigla ko siya kapag nakita ako. Wala akong mukhang maiharap sa kanya. Para ako napahiya na nasa loob lang ako ng di-aircon na sasakyan at komportabling naghihintay. Pumikit ako at naglabas na napakalalim na buntong hininga. Lumabas ako ng sasakyan at naglakad papalapit sa pintuan ng kanyang tinutuluyan. Nang nasa tapat na ako ng kanyang pintuan ay huminga ako ng malalim at lakas loob na kumatok. Hindi ko alam kung anong aking unang sasabihin kapag nagkaharap kaming muli. Nang walang nagbubukas ay muli akong kumatok. "Sandali!" Narinig kong sinigaw niya. Napapikit ako ng mariin. Boses pa lang niya ay katakot-takot na kaba ng nararamdaman ko. Parang may naghahabol ang mga daga sa loob ng aking dibdib. Ilang saglit pa ay narinig kong marahang pagbukas ng pinto. Niluwal noon si Melanie. Naglulukso ang aking puso nang masilayan ko ang kanyang muka. Kahit pahalatang pagod ito, ay napakaganda pa rin niya. "Melanie," pusal ko. Ganon din ang sigaw ng puso at utak ko. Anong ginagawa mo dito?" Kita kong pagkagulat sa mga mata niya nang masilayan ako. "Can we talk?" Yun lang ang tanging salita na lumabas sa bibig ko dahil parang may bumara sa aking lalamunan. "I'm sorry, Melanie. Patawarin mo ko. Pwede ko bang ituwid ang mga pagkakamali ko? Pwede ba akong bumalik sa buhay mo? Mahal na mahal kita." Yun sanang mga gusto kong sabihin sa kanya. "Nag-resign na ako sa kumpanya mo. Umalis ka na. Kailangan ko pang magpahinga." Malamig nitong sagot. Naalarma ako dahil nakita kong isasara na nito ang pintuan. Kaya mabilis akong hinarang ang aking sarili. "Please," pagsusumamo ko sa kanya.